pa ako naglalakad dito, Elaine. Saan ba ang bodega ng kliyente na iyan? And please remind me again, why should I go there? Wala sa scope of responsibility kung pumunta sa bodega ng kliyente, okay? Sapa, ano ba talagang gagawin ko dito? Naliligaw na ata ako. Sabi ng isang babaeng naglalakad sa madilim na daan na puro bodega habang kausap ang kaibigang nagngangalang Elaine. May bonus daw kapag nagawa mo ng tama yung kailangan ng kliyente natin, hindi ba? May ilang katanungan lang naman siya. Ikaw pa ito nag-volunteer, no? Mag-grab ka na lang or taxi pa uwi. Ingat ka, Viana. Sabi ng kaibigan niyang si Elaine bago ibaba at tapusin na ang tawag. Napabuntong hininga naman si Viana dahil alam niyang wala na siyang magagawa kung hindi ang gawin na lang kung ano ba ang ipinunta niya rito. Biglaan niya kasing tinanggap ang trabahong ito nang marinig na may bonus sa kanilang manager. Hindi niya naman inaasahan na pagpunta pala sa bodega ng kliyente ang ibibigay na trabaho. Kulang kasi ang kanilang kumpanya sa empleyadong maaaring gumawa nito dahil lahat ay nasa port at nag-aasikaso ng mga kargamento ng ibang kliyente. At dahil wala siyang ginagawa at kailangan niya ng malaking bonus, ay wala sa sarili siyang nag-volunteer. Ang dami namang warehouse dito. Di ko alam kung alin ditong warehouse ng kliyente namin. Sabi nito sa sarili. Umakto pa itong naiiyak dahil kanina pa siya pabalik-balik sa lugar at tila ba nawawala na sa landas. Ipinagpatuloy lamang ni Vian ang kanyang paghahanap sa warehouse ng kanyang kliyente at pinababalik-balik ang tingin sa kanyang cellphone kung saan may mensahe ng address at pangalan ng warehouse na kailangan niyang puntahan. Magdidilim na dahil anong oras na rin at kailangan niyang makarating roon ng 6:00 ng hapon. Goodbye, job. Kailangan ko na ata maghanap ng bagong trabaho kapag hindi ko yun nahanap at napuntahan ngayon. Agad siyang tumigil sa pagsasalita at mabilis na umatras. At nagtago nang makita niya ang 4 na lalaki sa hindi kalayuan sa kanya. Ang isa ay nakasuot ng formal na pananamit habang ang mga kasama nito ay naka-black suit na magkakapareho. Hindi niya makita ang mukha ng isang lalaki dahil naka-shades ito. Naninigarilyo ang lalaki at bukod pa roon ay may mga dalaring armas ang kanyang mga kasama. Agad na kinabahan si Viana. Gustuhin niya man tumakbo papalayo ay wala siyang ibang daraanan. Kompleto na ba ang mga kargamento natin? Walang kulang? Short ship or short landed? Walang bad orders? Tanong ng lalaki. Namangha siya dahil alam ng lalaking iyon ang mga salitang ginagamit nila sa trabaho at sa propesyong meron siya. Iniisip niya na siguro importer ito at may alam sa international trade. Si Viana ay isang licensed customs broker. Lisensyado man siya ay wala pa siyang lakas ng loob gamitin ang lisensya niya. Bukod pa roon, wala din siyang mga kakilalang kliyente na maaaring magtiwala sa kanya para ipahawak ang mga kargamento nila sa kanya. Kompleto naman po. Papunta na po sa bodega natin yung truck, Mr. Villante. Sabi ng isang lalaking kasama nito. Sumilip si Viana at nakita niya ang pagtapon na lalaking tinawag na Mr. Villantes ng isang lalaki sa kanyang sigarilyo bago iyon apakan. Muli siyang sumandal sa pader ng isang bodega para magtago at hindi siya makita. Good. Update me as soon as the cargoes enter the warehouse. Maotoridad na sabi ng lalaki na maging si Viana ay kinilabutan. Magalang naman sumagot ang lalaking kausap nito. Hindi may paliwanag ni Viana kung bakit siya kinakabahan. Hindi naman sa gusto niyang mapakinggan ang pag-uusap na iyon. Isa pa wala naman siya nakikitang mali sa pinag-uusapan nila. Wala siyang dapat ikatakot. Ang mas dapat niyang katakutan ay kung hindi siya makakarating sa bodega ng kliyente nila sa tamang oras. Siya nga po pala, Mr. Villante. May ibinalita po sa akin ng tauhan natin sa customs. Muling narinig ni Viana kaya't hindi siya nakaalis sa kinatatayuan niya. Natatakot na baka makagawa siya ng ingay na maging dahilan para malaman ng mga ito na nandito siya. Ano yun? Tanong muli ni Mr. Villante. Sa mga susunod na buwan daw po, ay baka mahirapan tayong ilabas sa mga kargamento. Maghihigpit daw po ang customs ngayon dahil sa dami ng droga na nakukumpis ka nila. Mariing napapikit ng mata sa Viana. Nararamdaman ang tensyon at kaba dahil sa pinag-uusapan nila. Ayaw man niyang isipin na sindikato ang mga lalaking iyon pero malakas ang pakiramdam niya na patungo sa iligal na gawain ng pag-uusapan nila. That's fine. We have enough inventory for the next few months. Pakupain muna natin ang init sa loob bago tayo mag-import ulit. Hindi naman problema iyon. Give him a bonus to stay loyal. Yung tao niyo sa loob. Utos ni Mr. Villante. Mabilis at mabigat ang paghinga ni Viana. Kinakain na siya ng kabang nararamdaman niya dahil alam niya na talagang sindikato smugglers ang mga taong nakatayo hindi kalayuan sa pwesto niya.
Nagdadasal din ito na sana ay matapos ang araw na ito na ligtas siya at hindi napapahamak. Gusto ko lang naman magtrabaho. Bakit ako nandito sa sitwasyong ito? Iyan ang tanging tumatakbo sa isip ni Viana habang patuloy na nananalangin na sana ay walang makakita sa kanya at makaalis siya ng maayos doon. Plinano niyang umalis sa pwesto niyang iyon. Kapag nakaalis na yung mga lalaki, ang sabi niya sa sarili ay magdadahilan na lang siya sa kliyente nila kung bakit siya nahuli kaysa naman magpakita siya sa mga lalaki para lang hanapin muli iyong bodegang kailangan niyang puntahan at mapahamak. Nakapikit lamang siya doon habang nakasandal sa pader na isang bodega at pinapakiramdaman ang pag-alis ng mga grupo ng lalaki. Anyway, just update me about the cargo. Mamahaling mga baril ang laman nito. Be careful in handling it. I need to go. I have some business to attend to. Sabi ni Mr. Valiente. Nakahinga ng maluwag si Viana nang marinig iyon. Narinig niya ang yabag na lalaki kahit medyo malayo iyon sa kanya. Napapangiti naman siya dahil sa wakas ay makakaalis na siya rito at magagawa niya ang trabahong kailangan niyang tapusin. Let's see. Agad na nagmulat ng mga mata si Viana nang may marinig siyang ingay sa kabilang dako ng bodegang sinasandalan niya. Huminga siya ng malalim at pilit na pinakalma ang sarili kahit na nangangatog sa kaba ang kanyang tuhod. Sumilip ito dito. Does anyone told you that eavesdropping can get you into trouble, miss? Nanlaki ang mga mata ni Viana nang lumingon sa gawin niya ang lalaking nakasandal na rin sa pader ng bodega habang may nakakakilabot na ngisi ito sa kanyang labi. Tumaas din ang kanyang dalawang kamay nang maramdaman niya ang ilang baril na nakatutok sa kanya. Napalunok siya at kinain na ng takot. Hindi ko sinasadyang marinig ang mga pinag-uusapan niyo. I can't pretend that I didn't hear anything. Napasinghap si Viana nang maramdaman niya ang malamig na metal ng dulo ng barila na hawak ni Mr. Valiente. Hindi na niya nakayanan at hinayaan niya na lang na kumawala ang hikbing kanina niya pa pinipigilan. You know what I hate the most? Of course, you don't. Tumawa ito na siyang mas nagbigay kilabot kay Viana. Idiniin ng lalaki ang nakatutok na barila kay Viana. I hate eavesdroppers and peeping Tom. Nakarinig ng kasan ng baril sa Viana na siyang nagpaagos sa kanyang luha. I don't want to die. Yun ang paulit-ulit niyang sinabi sa kanyang sarili hanggang sa makarinig na lamang siya ng putok ng barila. Nakarinig ako ng malakas na pagputok ng barila. Nung una, akala ko sa akin iyon ipinuto kaya inaasahan ko na pagising ko ay nasa langit na ako. Kung sa langit man mapupunta ang kaluluwa ko. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at nag-aalinlangan pa tumingin sa paligid ko. Nakita ko yung baril na kanina lang na nakatutok sa akin ay nakatutok na ngayon sa ibang direksyon. Kinapa ko ang mukha ko, ang ulo ko, ngunit wala iyong tama ng baril. Hell, yeah. I'm still alive. Clean that mess. Napatingin ako sa kanya nang marinig kong muli ang malagom niyang boses. Makalaglag pa nga sana yung boses niya kung hindi lang niya ako tinutukan ng baril. But yeah, I kinda admit that I'm at fault too. Agad siyang sununod ng mga tauhan niya at nilapitan yung katawan ng isang lalaki sa hindi kalayuan na wala ng buhay. Napasinghap ako. Buti hindi talaga sa akin tumama ang bala ng baril na iyon. Tumingin na siya sa direksyon ko kaya't nastatwa ko. Hindi malaman ang gagawin. Dapat ba akong umiwas ng tingin o makipagtitigan sa shades niya? Hindi ko alam. Natataranta ako at gusto ko na lang tumakbo palayo ngunit baka kapag ginawa ko iyon ay ako naman ang barilin niya. As I was saying, I hate eavesdropper. Why are you listening to our conversation? Are you a spy or a slut? Pinagmasdan niya iyong baril niya habang kinakausap ako. Ako naman ay hindi malaman kung anong tamang isasagot. I just heard your conversation by accident, sir. Hindi ko po balak pakinggan talaga iyon. Natakot lang ako umalis dahil baka malaman niyo na nandito ako at barilin ako. Naghahanap buhay lang po ako. I don't know if I tell him the right thing or the words that he wanted to hear. But I guess there is no merit in lying. So why not say the truth? Wala naman talaga akong itatago sa akin niya. And you expect me to believe that? Sarkastiko sabi niya sa akin. Wala na mga tauhan niya rito kaya kahit papaano ay lumalakas na ang loob ko magsalita. Mas nakakatakot kapag ang daming nakapalibot na tao sa'yo. Yes? I mean, bakit hindi? Wala naman akong dahilan para magsinungaling sa'yo.
Lechong bunganga ko talaga minsan. Hindi ko mapigilan eh. Agad kong itinikom ang bibig ko. I need to filter my words. Baka may masabi ako sa kanya na okay sa ibang tao tapos sa kanya, hindi. Ayoko nang matutukan muli ng baril. Give me your ID or anything that can prove your identity. Utos niya sa akin bago itago yung baril niya sa likuran niya. Kumunot ang noo ko. Bakit niyo ko hihingan ng ID? Isa pa bakit kailangan niyang malaman ng katauhan ko? Why should I give you my ID? Hell no. You're going to give me your ID or I'm going to give you the bullet of my gun. Bulong niya sa akin habang inihahaplos sa akin yung baril niyang hawak na niyang muli. So sobrang bilis ng pangyayari ay hindi ko malang nakita na kinuha niyang muli yung baril niya. Ngumiti ako sa kanya at agad na kinuha yung wallet ko sa bag para ibigay sa kanya yung PRC ID ko. Kinuha niya naman iyon. Nakatingin pa siya sa akin bago pagtuunan ng pansin yung ID ko. Gustuin ko mang irapan siya ay hindi ko na lang ginawa dahil ayoko matutukan na naman ng baril. Ilang beses ata ako natutukan ng baril ngayong araw. Mapapamura ka na lang sa intense ng nangyayari sa akin ngayon. Gusto ko lang naman magtrabaho at magkaroon ng bonus dahil magbabayad ako ng upa ng bahay para ngayong buwan. You're a custom broker? Tanungin niya ako mula ulo hanggang paa habang nakangisi. Bakit pakaramdam ko ay iniinsulto niya ako sa tono ng pananalita niyang iyon? Nakalagay naman, hindi ba? Naiinis na talaga ako sa kanya. Hindi ko na kaya maging mabait. Bahala na siya kung tututukan niya ako ng baril ulit at tutuluyan niya. Dadalawin ko na lang siya kapag hindi natahimik ang kaluluwa ko. Are you practicing your profession? Do you have an accreditation? Tanong niya muli sa akin. Tinangka kong kunin yung ID ko ngunit inilayo niya iyon sa akin at dahil mas matangkad siya sa akin ay hindi ko nagawang maabot iyon ng itaas niya. No. Maghihirap pa ako ng ganito kung ginagamit ko ang lisensya ko. Nag-iipon nga ako para roon. Bukod sa experience ay kailangan ko rin ng sapat na pera para kapital at pondo sa binabalak kong firm. Why? Are you not good enough in declaring goods? Ibinalik niya na sa akin ang ID ko. Sabihin niya ng pangit ang ugali ko dahil madahas ko yung kinuha sa kamay niya. Isasabihin ko naman na pangit din ang ugali niya dahil pangit talaga. Bakit ba napakasarkastiko na lalakong ito? Pakaramdam ko ay bawat salita niya insulto sa pagkatao ko. Not practicing my profession doesn't mean I suck at declaring goods or anything at that. In this field, that's not the only thing that is important for us to be able to use our license. Other than just being a valid ID, we need money too. And those who are not lucky enough to create their own firm or to practice their profession need to start from the bottom before going up. Not everyone is blessed as you, sir. Singhal ko. Ang haba ata ng sinabi ko at hinapo ko dahil doon pero I just want to make everything clear. Akala ata ng iba, porkat may lisensya ka, ay mabilis na ang buhay. I saw him clicking his tongue while observing me. Sinimangutan ko naman siya dahil sa paninitig niya. Minamanyak mo ba ako? Kasi kung oo, hindi ako magdadalawang isip na ipakulong ka. Matapang kong sagot. Hindi ko alam pero mas kinatatakutan ko na ngayon ang insultuhin ako kaysa ang mamatay. Kung papatayin niya ako dahil naninindigan ako at lumalaban sa kanya, ay masaya kong tatanggapin ang bala ng baril niya. Nakita ko ang hindi niya makapaniwalang ekspresyon nang marinig ang sinabi ko. Maya-maya pa'y narinig ko ang pagtawa niya. Do you have the guts to sue me or send me to jail? That is? Naiirita na naman ako sa sinabi niya. Buong pagkatao ng lalaking ito ay sumisigaw ng pagiging mayabang. Alam kong ganito siya dahil mayaman siya at sa tingin niya ay kaya na niyang gawin lahat ng bagay. But no, I'm not looking at you to sexualize you, miss. I am just observing you if you're proper enough with the job I'm going to offer. Kumunot ang aking noo. Hindi maintindihan ang kanyang sinabi. Alam ko ang linaw naman ng mga salita niyang iyon pero hindi ko alam bakit sinasabi niya iyon sa akin. Naguguluhan ako. Huh? Hindi niya pinansin ang naguguluhan ko expression at tinalukuran na ako para maglakad. Nang mapansin niya na hindi ako gumagalaw sa kinatatayuan ko, ay nilingon niya ako. Follow me. Utos niya sa akin. Muling kumunot ang noo ko. Unang-una hindi ako tauhan niya para utusan niya. Pangalawa, bakit ako susunod sa kanya? Mamaya ay kung saan niya pa ako dalhin. Muli siyang tumigil sa paglalakad at nilingon ako nang hindi pa rin ako sumusunod sa kanya. Kahit na sinabi na niya sa akin na sumunod ako sa kanya. I know that you heard what I said. Don't make me repeat myself, Miss Miranda.
Nagulat ako nang banggitin niyang apelyido ko. Nakita niya ata sa ID ko iyon at ngayon ay pinantatawag niya na sa akin. Napairap ako pero sumunod din naman ako sa kanya. Kung may hawak lang sana akong bato ngayon ay naibato ko na sa kanya. Nakarating kami sa isang mamahaling kotse. May isa namang lalaki na biglang lumitaw sa gilid namin at magalang na tumungo sa lalaking ito. You don't have to drive the car for me. Just handle the business. Here. Utos niya sa lalaki na agad namang sununod nito. Minuksan na lalaking nasa harapan ko ang pintuan sa shotgun seat at nilungan ako. Get inside the car. Muling pag-uutos niya. Bakit ba utos siya ng utos? Akala niya ba ay lahat na lang ay tauhan niyang susunod sa kanya? Ano? Naintindihan ko siya ngunit naisip ko na gusto ko siyang mapikon para pareho kaming naiinis sa isa't isa. You really like to pretend you didn't hear anything I say, huh? You like pissing me off? Naglakad siya papalapit sa akin. May ngisi ang kanyang mga labi. He leans towards me kaya't bahagi ako napaatras dahil ang lapit na mukha niya sa mukha ko. You will definitely regret seeing me getting pissed off, miss. Dahil pinangunahan ako ng kaba sa sinabi niya ay hindi na ako nagdalawang isip pa at pumasok na sa loob ng sasakyan niya. Umikot naman siya para makasakay sa driver's seat. Pinaandar niya ang makina at nagsimula na siyang magmaneho. Hindi na ako nagtanong kung saan niya ako balak dalhin. Kung may gagawin man siyang masama sa akin ay ihahanda ko na ang telepono ko para tawagan si Oliver, yung boyfriend ko. Tumunog ang telepono ko at nakita ko ang isang mensahe mula kay Elaine. Vienna, nasan ka na daw? Wala ka pa daw sa warehouse. Pumunta na doon sa pool kasi kanina pa daw pumuputak yung kliyente natin dahil anong oras na wala pa representative ng kumpanya natin. Please, text back. Napapikit ako ng aking mata dahil naalala ko na may dapat nga pala akong puntahan. Ngunit sa dami ng nangyari sa akin ay nakalimutan ko na ang tungkol doon. Stop the car! Sabi ko sa kanya habang nagtitipan ng reply kay Elaine. Hindi ako tumingin sa lalaking ito kaya't hindi ko alam kung naiinis na naman ba siya sa akin o ano. What? I'm not going to take orders from you. Iritadong sabi niya. Nang maisan ko ang reply ko kay Elaine ay tiningnan ko siya. Seryoso na ako. Kailangan niyang huminto dahil kailangan kong gawin ang trabaho ko. Baka kapag nakapunta ako doon ngayon ay may trabaho pa ako bukas. Sir, first of all, I don't know you. I was just forced to follow you because I was scared that you'll put your gun on my head again. Second, my job is on the line. I need to go. Kung makikapag-asaran at inisan pa siya, ay talagang papatulan ko na siya. Hindi na ako matatakot sa baril niya. Kapag nawalan ako ng trabaho ngayon ay hindi ko na alam kung saan ako pupulutin. That's your problem? Then resign. Natulala ko sa kanyang sinabi. Parang wala lang iyon sa kanya. Parang sa perspective niya and the way he said those words, parang andali lang humanap ng trabaho kapag nag-resign ka. Resigning is not an option, sir. I need my job. Wala ka sa lugar para diktahan ang dapat kong gawin dahil hindi naman buhay mo maapektuhan dito. Biglaan niyang itinigil ang sakyan kaya't napatigil din ako sa pagsasalita ko. Napatingin ako sa kanya. Gusto niya bang mamatay ako? Hindi na ako nagpasalamat sa kanya sa inis kahit na itinigil na niya ang sakyan. Kumarap ako sa pinto at akmang bubuksan na iyon nang ilak niya naman ang pinto. Inis na akong tumingin sa kanya. Masaya ba siya kapag may napapaglaruan siya? Masaya siya kapag may nabubuli siya? What the hell? Palabasin mo ko? Hindi ko na napigilan ang prostasyon na umakyat sa ulo ko. Galit na ako at sisigaw ako kapag hindi pa rin siya tumigil sa pang-iinis sa akin. Not to mention my patience, na konti lang ay mapupundi na rin sa akin niya. Listen first. Kalmadong sabi niya. What I'm saying is, resign to your job and work for me. I'm going to offer you a job as my customs broker. Hindi ako nakagalaw dahil sa sinabi niya. Hindi ko rin may paliwanag ang biglaang namuong pakiramdam sa akin. I can't tell if it's joy or terror. Work for me, and you can live in luxury, that I assure you. Dahil sa sinabi niyang iyon ay para ko nasilaw at wala sa sariling itinango ang ulo ko, which I regretted after. Tumigil ang sasakyan niya sa isang malaking kumpanya. Hindi na niya kailangan mag-abalang mag-park dahil may lumapit na isang valet sa kanya. Sunundan ko lang naman siya papasok ng malaking building. Noong una ay may pumigil pa sa aking guard dahil wala daw akong ID or visitor's pass. Ngunit nang sabihin ng lalaking nasa harapan ko na kasama niya ako ay pinalagpas na rin kami.
Sumakay kami sa elevator at pinindot ng lalaki ang highest floor ng building. May ilan pang empleyado ang nandito at binabati siya kapag napapadaan. Ang ilan naman ay napapatingin sa akin. Siguro'y nagtataka kung sino ako at nakadikit ako sa boss nila. Pumasok kami sa isang opisina at agad akong namangha. Halata naman sa building na mas malaki talaga ang kumpanyang ito kumpara sa pinagtatrabahuhan ko, ngunit nakakamangha talaga ang bawat sulok ng lugar na ito. Siguro kung ganito ang kapaligiran ng pinagtatrabahuhan ko ay sisipagin talaga ako. Have a seat, Miss Miranda. Do you want coffee? Tea? Or no thanks? Sa dami na iniisip ko ngayon ay hindi ko kayang magpakape-kape habang kinakausap siya. Umupo siya sa swivel chair at tinanggal ang shades niya. Doon ko lang nakita ng maayos ang mukha niya. He has a pair of beautiful eyes, almond shape and gunmetal blue colored eyes. Mahaba din ang kanyang pilik mata na siyang nakakainis dahil hindi kahabaan ng akin. Sabihin man nating mahaba ang pilik mata ko, bagsak naman iyon at walang volume. Pero yung sa kanya ay nakakaingit talaga. I don't need to describe him fully. But overall, he's a good-looking man. Yung lalaking pantasya ng mga kababaihan. Sumisigaw ng Doddy and bachelor's vibes. He has a muscular build too. Napatingin ako sa golden table sign niya kung saan nakaukit ang kanyang pangalan. Binasa ko iyon ng mahina. Briggs M. Villante. Napalunok ako. Yun ba ang pangalan niya? Let's talk about the job I'm going to offer you. May kinuha siyang folder at binuksan iyon. Ako naman ay naghahanap ng lakas ng loob na makapagsalita. Habang nasa biyahe kasi papunta dito ay gusto kong bawiin yung sagot ko kanina sa kanya. Aminado naman ako na nabigla ako at nasilaw sa offer niya. Pero agad din ako napaisip na kakayanin ko ba magiging trabaho ko rito? Una sa lahat ay illegal ang ginagawa nila, hindi ba? Excuse me. I'm sorry to interrupt you but I actually want to refuse. Sa tingin ko kasi hindi ko magagawa ng maayos sa maging broker nyo. Isa pa, nasaan ang dati yung broker? Kailangan nyo ba ng extra na isa? Ang dami kong itinanong pero distraction lang iyon. Gusto ko talagang tumanggi. I don't want my license to get revoked. Kapag nahuli kami sa illegal na ginagawa nila ay damay ako. Depende na lang kung wala talaga akong alam ngunit may alam ako. I have a lot of excuse kung sakali mang mapahamak ako sa magiging trabaho na ito ngunit hindi ganoon kabuo ang loob ko. If I want to experience the luxury of life, I want to get it without tainting my hand or my reputation. But you just accepted it a while ago. Have you forgotten? Sumandal siya sa kanyang swivel chair habang nakatingin sa akin. Ramdam ko naman sa kanyang tono ang pagiging sarkastiko. Hindi ko alam kung sinasadya niya ba iyon o ganito lang talaga siyang makipag-usap. I know, it was an impulsive decision. Hindi ako nakapag-isip ng maayos kanina. Dala na rin ng kung anong pumapasok sa isip ko. Pero ayoko talagang tanggapin ang trabahong inaalok mo sa akin. Kahit na alam ko na maganda ang offer niyang trabaho, hindi ko naman alam kung kakayanin ko ba. Baka in the long run ay maging disadvantageous pala sa akin. Hindi agad nagsalita. Si Briggs, hindi ko alam kung ano itatawag ko sa kanya. Dapat ba ay magmagalang ako at tawagin ko siyang Mr. Villante? Anong ulit ang trabaho mo sa ngayon? Tanong niya sa akin. Nilalaro yung mamahaling ballpen niya. Naguguluhan man sa tanong niya dahil hindi ko alam kung may connection ba ang pagtanggi ko sa kanya sa trabaho ko ay sinagot ko pa rin. Declarant. Simpleng sagot ko. You're a licensed customs broker, but instead of practicing your profession, you're satisfied by being a declarant who works for a broker who is accredited by the Bureau of Customs. Tell me, Miss Miranda, what's the difference between you, a licensed one, and a person who studied the same course as you but didn't pass the board exam? Natigilan ako sa aking kinahupan. Hindi pa ba obvious ang sagot? I have a license. Nagulat ako nang bigla niya ihampas ang kamay niya sa lamesa. Hindi naman siya galit pero para bang dahil natumbok ko ang sagot sa tanong niya, ay napahampas na lang siya sa lamesa niya. Gumalaw ang ilang gamit na nasa ibabaw nito. Exactly. You have the license, but you're settling to a job that even a person who doesn't pass the board exam can get. You have the advantage, since you have the license. But why would you settle for something minimum or less if you can reach higher than that? I am not belittling your current job. I just want you to realize that there's more that you can do. Para ako sinampal sa sinabi niya.
Nakukuha ko ang sinasabi niya ngunit ang problema mismo ay nasa akin. Masyado kong ina-underestimate ang sarili ko to the point na wala akong tiwala sa sarili ko. Palagi kong tinatanong ito kung kaya ko ba. Paano kung magkamali na lang ako? Wala akong lakas ng loob para pasukin ito. Hindi naman ganoong kadali ang sinasabi mo. Para sa amin na walang kakilala o connection sa industriyang ito, mahirap magkaroon ng kliyente. Mahirap makakuha ng accreditation. Maraming gastos at wala ako noon. Nakatingin lamang ako sa kamay ko at nilalaro iyon. Ayokong tumingin sa kanya dahil pakiramdam ko ay iinsultuhin lang ako ng magaganda niyang mga mata. Sa tingin ko naman ay hindi masamang pumuri ng ibang tao kahit may boyfriend ka na, hindi ba? That's why I'm going to help you. We'll be the one to take care and to process your application for the accreditation, but you'll sign an exclusive contract that you'll only work for our company. Muli siyang sumandal sa swivel chair niya. Pinangmasdan ko siyang mabuti. Ngayon ko lang napagtanto na may isang maliit na hikaw pala siya sa kanyang tenga niya at may emblem iyon ng pamilya niya. Napansin ko din na may ilang singsing siya ngunit hindi ito yung singsing na sobrang nag-stand out. Bagay lang sa forma niya. Miss Miranda. Napakurap ako at muling napatingin sa kanya. Iniisip kung may sinabi ba ulit siya na hindi ko lamang narinig dahil inaobserbahan ko siya o wala naman. Your answer? I collected myself and gathered my courage to speak. I need to say this, since this subject is the important thing to be addressed here. But, you're still importing illegally. My license will be at risk kapag nahuli kayo. I don't want to damage my reputation. Para bang nasapul ko siya sa sinabi ko kaya natigilan siya at tahimik lamang na tumingin sa akin. Maya-maya pa'y marahan siyang tumawa. I don't remember saying a joke. Ano nakakatawa? Not all our importations are illegal, Miss Miranda. There's some, yes, but the majority of what we import enter the Philippine jurisdiction with properly accomplished documents. We also import goods legally. If you want to know, you're going to handle both the legal and the illegal importations once you accepted my offer. Pagpapaliwanag niya, umigat ang aking paghinga. Nalilito sa dapat gawin at maging desisyon. Ayoko magdesisyon na pagsisisihan ko sa mga susunod na araw na hindi ako patutulugin sa mga susunod na buwan. Do I need to make a decision right now? Kung may mga dokumento naman kayo, anong illegal sa ibang imports ninyo? Undervalued? I presumed. Tanong ko sa kanya. Tumaas ang kilay niya sa akin at ngumisi. We never undervalue the value of our goods, even the illegal ones. We pay for the duties and taxes of all our goods in accordance with the law. Now, that's confusing. Kung hindi ganoon ang ginagawa nila, paano yun naging illegal? How is it illegal, then? Tanong kong muli. Sa tingin ko naman ay hindi masamang magtanong. Gusto ko lang namang malaman kung ano itong papasukin ko kapag pumayag ako. Kinagat ni Briggs ang kanyang labi at huminga. Undeclared or misdeclaration, whatever you call that. That caught me off guard. Para akong kinapo sa paghinga. Lalo akong kinabahan dahil sa kung anong ginagawa nila. Bakit? Ano bang ini-import yung illegal? Pinagsalikop niya ang kanyang kamay at ipinatong ang kanyang siko sa lamesa. I'll tell you, once you accepted my offer. That is how far I'll go and tell our business with you for now. Nakangiting sabi niya. Isang ngiti na nagdadala pa rin ng kilabot sa akin. I don't know, it's just that the smile is like the scheming smile. Lagang akala mo ay may binabalak na masama. Why me? Isa pa na sana yung dati ninyong broker at naghahanap ka ng bago. Tanong ko sa kanya. Konting tulak na lang talaga sa akin ay tatanggapin ko na yung trabahong ibinibigay niya sa akin. You heard about our illegal side of the business earlier. I actually want to shoot you, but he deserve it more. Kumunot ang noo ko nang sabihin niya iyon. Sinong tinutukoy niya? Napansin niya ata sa mukha ko yung gusto kong itanong kaya't hindi pa man ako nagsasalitang muli ay nasagot na niya ang katanungan sa isip ko. The broker. I shot him earlier, remember? Nanlaki ang mga mata ko nang marinig iyon. Ibig sabihin ba ay yung lalaking binaril niya kanina lang ay yung broker nila? Holy shit. Anong ginawa niya to end up that way? Kinakabahan man ako ay hindi na para ipahalata sa kanya. Betraying us. Destroying my trust. He had an exclusive contract with us but he's entertaining other clients. That was breaching the contract. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Don't worry,
You're not going to end up like him. Just don't betray me when I'm being this generous. Should I give my answer right now? Can you give me some time to think? Napalunok ako. Kinakabahan ako rito sa maaring pasukin ko. Hindi lang second thought ang nagkakaroon ako. Mukhang kailangan kong pag-isipan ito ng matindi. Sure, take your time to think. Our imports are handling by a firm right now, so you don't have to give me an answer right away. May kinuha siya at iniabot sa akin. It's his business card. Call me when you are about decision. Tumango ako at tumayo na. Mukhang nagkasundo na rin kami sa isang bagay. Pinagbuksan niya ako ng pintuan ng opisina niya para makalabas. May ilang empleyado pa rin na nandito at mukhang nag-overtime. Hindi mo ako kailangang ihatid. Mag-grab na lang ako. Mamaya malaman niya pa ang bahay ko. Tapos kapag hindi niya nagustuhan magiging sagot ko, ay garahin niya ako. Okay, but I'll accompany you until the exit of the building. Hindi na ako nagreklamo pa at hinayaan na siya.